Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, again and again and again, tama yung narinig ninyo, mga minamahal, nabanggit na naman pong muli ang pangalan ni Aling Maliit dito nga po sa scam di umano na solar para sa bayan ni Congressman Lipiste. Ano ba yung naging ambag dyan? Oo, ni Aling Maliit. Abay, siya pala ang isa sa kumakausap. Oo, kasi hirap na hirap silang himasin. Hirap na hirap silang ayuyuin. Ito nga pong si dating mayor ng Manila, Lito Atienza, para nga po papayagin, 'di ba, na ipasa mga minamahal. Ito nga pong hinihinging congressional franchise ni Loren Legarda para nga po dito sa kanyang anak. So alam naman natin no na nakipag-meeting. Oo. Etong si Loren Legarda sa mga kongresista and even sa mga senador. Like literally na nilalabi. Oo, ni Loren Legarda. Ito nga pong solar para sa bayan ng kanyang anak, ay di ba bawal yun mga minamahal? Eh syempre, kailangan yung negosyo ng kanyang anak, public utility yan. So, kailangan talaga ng approval ng Kongreso at Senado. Pero bawal yung ginawa niyang nanlalabi. Pero, syempre, dahil malakas itong si Loren, nagawa niya ng palusot para mailusot. Ito nga pong, diba, parang nepo baby na, no? Itong si Lipiste, para nga po mailusot ito nga pong congressional franchise, 'di ba? Ng solar para sa bayan ni Lipiste. So ngayon, ang expose kasi ni Lito Atienza, kinausap siya, umabot pa nga sa punto na may alukan na. Pero matigas si Manong Lito, ayaw niya. Oo, kahit yung nag-set ng kahit yung nag-set ng meeting nilang governor para kay Loren tapos dito kay Mayor Manila, dating Mayor Manila Lito Atienza, kasi 'di ba dating naging din yan si Atienza, mga minamahal, batikang politika yan Oo, naging congressman yan, naging deputy speaker din siya. Deputy speaker siya panahon ni former President Duterte. Oo. So, talagang malakas itong sinanay mo Loren Nagpa-set ng meeting schedule, oo. Alam nga naman aminin yun ni Loren Legarda. Alam nga naman na malamang itatanggi niya yan. Pero ito yung pinakapunto dito. Nung nagsalita, itong si Lito Atienza, sinabi niya na, yes, meron kaming meeting. Oo, talagang nilalakad, mga minamahal, ni Loren Legarda. Ito nga pong congressional franchise ng kanyang anak. Tas, tawag dito? Peke pa. Oo, yung budget, yung 1M, ginawang 1 billion. Tinanong niya, saan naman makakakuha ng 1 billion? Itong si Lipiste, hindi naman siya kongresista nung panahong yun. Sa madaling sabi, hindi nila naayuyo itong si Lito Atienza. Kaya kinontak na ata ni Loren Legarda itong si GMA. Alam naman natin mga minamahal na naging dating secretary ng Department of Energy, DENR, 'di ba? DENR, 'di ba? Mga minamahal, itong si Lito Atienza nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Tinawagan niya na. Nung tinawagan, ito pala ang revelation. Sige, panoodin natin, mga minamahal. Serye ng pasabog ang binitawan ni dating Manila City Mayor Lito Atienza kaugnay sa paggawad ng prangkisa sa solar firm ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Bukod sa dinoktor umano ang puhunan nito, kinumbinsi din ng kanyang inang si Senator Loren Legarda, si dating Pangulo at kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Bukod sa nilakad umano ni Senador Loren Legarda ang prangkisa ng Solar para sa Bayan Corporation o SPBC, questionable rin para kay former Buhay Party List Representative Lito Atienza ang anyay pagdodoktor ng puhunan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
Una nang tinutulan ni Atienza ang pagkuha ng prangkisa ng nasabing kumpanya noong nakaupo pa siya sa Kamara noong 2019 dahil tila nangako umano ito ng langit sa mga Pilipino sa puhunang 1 million pesos. Nang questionin ni Atienza ang halaga, tila bigla umano itong pinako sa mga dokumento at ginawang 1 bilyong piso. Tanong ni Atienza, saan kinuha ni Leviste ang 1 bilyong pisong puhunan ng kumpanya para sa franchise application nito? But he was the son of Senator Loren Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap. Pagkikwento ni Atienza, nakipagpulong daw sa Manila Polo Club si Legarda para kumbinsihin siyang pumayag sa pagbibigay ng franchise. May pagkakataon pa raw na mismong si former President Gloria Macapagal Arroyo sinubukan ding kausapin siya para pumayag sa pagbibigay ng prangkisa sa SPBC. Narinig ninyo? Pati itong si Aling Maliit. Syempre, sino ba naman ang kakausap dyan? Walang iba kundi si Loren. Diba? Alam naman gumalaw yan si GMA na anak ko. Si GMA talaga, no? Sukdulan talaga ng sama, no? Mga minamahal. Can you imagine, dito sa recent impeachment, na-involved din ang kanyang pangalan dahil nga talagang siya yung gumagalaw eh. Dito sa mga, nag-file ng impeachment, yung pangatlo sa grupo ni, kaninong grupo ba yan? Kay Chavit Singson. Diba? Siya yung gumagalaw, kala Mike Defensor. Abay, naku po, ito talagang si GMA, sokdulan na talaga eh. Ani Atienza, produkto raw ito ng puspusang paglobby ni Legarda sa prangkisa ng kumpanya. Yung nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora dahil sinabi sa akin ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, pagbigyan mo na si Loren dito. Alam mo yan, kaibigan natin yan. Ang madalas umanong linyahan ni Senator Legarda, Ang kanyang appeal palagi, I am chairwoman of the Committee Panakot niya pala yun. on Appropriation, Finance in the Senate. I can help you do in your projects if you help me now. ayon kay Atienza, may solar power experts din umano siyang kinonsulta na hindi pabor sa setup ng solar firm ni Leviste dahil sa financial and technical discrepancies ng kumpanya. Matatanda ang sinabi ni Legarda noong 2019 na nag-abstain siya sa pagboto kaugnay ng pagbibigay ng franchise sa SPBC. Pero, ani Atienza, tila nag-violate pa rin ito sa conflict of interest laws dahil sa matinding paglobby nito. Senator Legarda violated that provision because she tried convincing me at Manila Polo Club. Buwelta ng kampo ni Leviste, we refuse to give oxygen to a gaspy old man, kaya't kahit no comment, hindi raw ito pag-aaksayahan ng oras. Sinubukan din ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Senator Legarda pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe. Para sa Agenda Weekend, Kailangan naman aminin nila. Siyempre, tatanggi nila yan, no? Mga minamahal. Pero ito yung punto ko dito, no? Ano ba naman tong si Arroyo? Literal na typical scammer, no? Diba? Lahat na lang. Oo, lahat na lang. Nasasangkot siya. Diba? Diyos mio. Kahit nga si Pinoy dati, tinawag siya big fraudster Diba? Mga minamahal. Kung hindi totoo, ba't din nila kasuhan? Itong si, Lito Atienza. Dapat mapaimbestigahan to. Oo. Mga minamahal. Nakakaloka to. Di na to pwede. Di na to tama. Diba? Diyos ko. Alright, kayo, ano masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.